ito lang presidente ka na mag-impeach. Wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Titus chapter 3 verse 1 to 7. Kung basahin din sa iyong mata. The Bible says, "Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready in to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. But," so here's the contrast, verse number 4, "But after that the kindness and love of God, our Savior toward man, appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy. He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life." So atong sigutan din ha, ang pinaka-key verse is in verse number 7, that being justified by His grace. So we are going to talk this morning about the grace of God, but specifically 7 powerful messages of the grace of God. So dunay 7 ka powerful nga mga mensahe may tungod sa grasya sa Dios in this passage. So we are going to have expository message nining kabuntagon. So in that text or context, ito makita din ha ang unsa ning 7 ka mga powerful messages may tungod sa gitawag og grasya sa Dios. Now, in this passage, ito makita diha, verse 1 to verse number 8, explains how the grace of God that brings salvation has the power to transform disobedient, according diha, this specific kung kinsa kita, even kita kaniadto og mao po'y kinabuhi sa mga tao karon. But in verse 1 to 3 makita nimo diha how our lives, ang reflection, ang gitawag og condition sa atong kinabuhi before ato ang nasugat o nahimamat ang grasya sa Dios. Na ingon si Apostle Paul diha, put them in mind, ibutang niyo sa inyong panghuna-huna, to be subject to principalities. Dapat kita magpahisakop sa mga principalities and powers, to obey magistrates. So is connected sa ato ang mga mensahe tumilabay ug unsa ato ang katungdanan towards government. But sadly, daghang mga tao karon mga hinungdan tungod lang sa isa ka pamilya nangabuang ng utok, naging anti-government para lang sa ilahang self-vested interest. But ang Bible naghatag og gitawag og admonition that we ought to be subject to principalities and powers, to obey magistrates. Government is not perfect, but we are
in the dispensation of grace. We are not in the dispensation of gitawag og tribulation period. So ayaw kabalaka, we are not yet sa gitawag og dominion of the Antichrist. We are in the dispensation of grace. So as people living in this dispensation, we ought to obey principalities, powers, to obey magistrates according sa Bible, to be ready to every good work. Yun yan. To speak, verse number 2, to speak evil of no man, to be no brawlers. Di ta basagulero. Ang Kristohanon dili dapat maging basagulero. We should not speak evil of no man. But sadly, across the social media nowadays, people are being so grabe. Ang sinultihan, the way they commented sa mga gitawag og comment section, praktika mga bastos ang mga tao. But we as Christian, we should not speak evil to no man. To be no brawlers, di tabasagulero, but gentle, showing all meekness unto all men. So ingon diya in verse number 3, for we ourselves, muna gingon Apostol Pablo, kay kita sa atong kaugalingon, also we were sometimes, there were times sa atong kinabuhi nga naging kita foolish, disobedient, deceived, serving diverse lust. So kung ingani ka bastos ang mga tao sa social media, because sa maong kondisyon, ingon anak kita kaniadto. Ingon anak kita kaniadto. But despite ng atong kahimtang, disobedient, deceived, serving diverse lust and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another, despite of the fact kay ana ang atong kinabuhi, that moment nga atong nahimamat ang grasya sa Dios, nag-iba, nag-usab, naglahi ang dagan sa atong kinabuhi. That is why in this verse, gina-explain pag-ayo din how the grace of God that brings salvation has the power to transform disobedient fools into eternal heirs. Kita kanito mga buang-buang kita, but naging manununod. Pag-abot sa verse number 7, naging manununod kita, heirs according to the hope of eternal life. Grabe ang turn around sa kinabuhi sa tao sa dihang nahimamat niya ang grasya sa Dios. But those people, ngayon ani gyapon kabastos hangtod karon, ngayon ani kadautan ang mga manggawa sa actually comment section is not a word, but it is a word kining gitawag og nga nabalay diri sa ilang panghuna-huna, and then di lahi na karon kay di na istorya ang madunggan kundi pinaagi na sa keyboard ang ilang expression sa ilahang unsay na sa ilang utok na unsay expression mo sa mga social or sa gitawag mga comment section sa social media, muna ang kasing-kasing sa tao, muna ang iyang kinabuhi, muna ang kondisyon sa kinabuhi sa tao. Kung unsa siya kabastos sa mga komento sa iyang sa social media, mauna siya ang iyang makahugaw ang iyang kasing-kasing. Og ngano ingon ana, it is because kanang tawhana wa gid tinud anay nakasugat sa grasya sa Ginoo. Kay kun ang tao nakasugat siya sa grasya sa Dios, nahimamat niya ang grasya sa Ginoo, bisag unsa siya kadautan, mausab ang dagan sa iyang kinabuhi. Mo na ipakita diri sa ato ang gibasa. So, unsa man ning pito ka gitawag mga powerful nga mga messages sa mao nga passage nga atong makita dinhi. First atong makita, number 1, ta magdugay dinhi. So sa ato ang text makita nato diha, una nga message nga so powerful enough
nga atong makita din is number 1 the message number 1 is the message about God's unconditional love. So number 1 nga message diha that is so powerful is the message about God's unconditional love. Now in verse number 4 imo makita din sa verse 4 in chapter 3 siya, but after that the kindness and love of God our Savior toward man appeared. So kini nga grasya sa Dios ito makita din doon na siya mensahe o doon na siya powerful nga mensahe, doon na kagahom nga mensahe ug kana nga mensahe nagisgot kana siya about sa gitawag unconditional love of God. God's unconditional love. So nagisgot siya diha the love of God. Now, nganong naabot kining grasya sa Ginoo tungod kana sa gugma sa Dios. Without the love of God, walay mensahe may tungod sa grasya. Kung wala ang gugma sa Ginoo, wala kining grasya sa Ginoo nga iyang gipakita sa ato ang kinabuhi. Ug kana nga grasya di na siya basta-basta nga atong makita din ug ingon gan sa verse number 11 in chapter 2 Titus 2:11 yun sa for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. So tungod sa dakong gugma sa Dios ni gipadayag sa Ginoo ang maong grasya. Ang grasya niya ngadto sa tanang mga tao. So that grace of God doon na siya mensahe o kana nga mensahe may tungod sa gituwag gugma sa Dios. Di basta-basta ang gihimo sa Ginoo sa gituwag o kinabuhi sa tao. The grace of God teaches that before sin could enter into the head of man, everlasting forgiveness was already in the heart of God, our Savior. So ato makita din this is the love of God. Kung imong tan-awon din in the book of Romans chapter 5. Kini nga mensahe may tungod sa gituwag og gugma sa Dios ug tan-awa unsay gihimo sa gugma sa Dios kinabuhi sa tao. Romans chapter 5 verse number 8 iyan sa dinha 5 verse number 8 iyon po sino but God commended His love toward us. So gipadayag sa Ginoo ang iyang gugma nganhi kanato in that while we were yet sinners, Christ died for us. This is a different kind of love. This is God's unconditional love. Nga naman, kung imong tan-awon, basihan nimo sa kinabuhi sa tao, ang tao mahigugma lang sa mga tao nga lovable. Pero sa mga tao nga unlovable, di pwede na itong mahigugma. Lisod kayo baon ng tao nga salbahis kayo. Lisod kayo sa higugmaon ang tao nga way hinungdan nga tao. No? Kaning gitawag sagbot sa katilingban. Pero with that ato makita din despite of the fact sa Biblia, so while we were yet sinners, ang paghigugma sa Ginoo dili tungod kay nagbag-o ka, dili tungod kay nagtinarong ka, dili ingon ana ang Ginoo. Wa mingon na Ginoo nga, o sige higugmaon ta ka kung magbinutan ka. Dili ingon ana. Ang Dios siya bisan pa nga kita makasasala pa. Gipadayag niya iyang gugma ug tungod niya ng gugma si Kristo namatay alang kanato. Can you imagine ana?
kung tinawharon lang siguro nga pagkaistorya, mingon siguro ng Ginoo, ug tao pa lang Ginoo, bahala na ta na, wa may mga hinungdan na. Pati man ang gahi ag ulo, mga badlungon man kay na, mga dautan man ang mga tao, pasag din ang mga to nag-impyerno, pero dili ingon ana ang naa sa kinabuhi or naa sa kasing-kasing sa Dios. While we were yet sinners, Christ died for us. Muna ingon sa Bible, tungod ni ana kita nakabaton sa gituwag og dako kayong kaluwasan tungod sa maong grasya nga gipakita sa Dios ug tungod na sa iyang gugma. So ang iyang kamatayon para sa tanang makasasala nga tao o para sa tao nga makasasala. Salamat nga ang Dios bisan og makasala kita. Iya kitang pakamatyan dito sa krus sa Kalbaryo. So ang mensahe nining gitawag grasya sa Dios, una nga mensahe nga tumakita is the message about God's unconditional love. Number 2, at makita din is the message about God's untiring labor. Okay, ano yung number 2? Untiring labor. Ngayon, in verse number 5, not by works of righteousness which we have done. What does it mean? So, not by works of righteousness which we have done. That means it is not your work. It is not your labor. It is not your effort. It is the work of God. No? Salamat ang Diyos. Wala siya naluya sa paghimo sa atong kaluwasan sa diyang dito siya sa krus sa Kalbaryo. Wa siya mubati og although na ay mayon siya nga kung mahimo lang Lord ipalabay kining kupa ngani kanako, but dili sa kuang gitawag og pagbuot kun dili sa imong pagbulutan. But the fact nga siging ana ang gibati, but he never gave up sa mga sitwasyon. So even though yung sa Biblia nga walay matarong diri sa kalibutan, kay walay matarong yung siya diha, not by works of righteousness which we have done. Kita sa Ginoo nga bisag unsay buhaton sa tao, bisag unsa katarong ang himuon sa tao, it's not enough. So ang Dios ang mihimo sa mao nga kinahanglang trabaho nga diin iyang pagabuhaton. So the grace of God teaches us that Christ did and finished all the work required to save us and keep us eternally secured. That's why we now have God's imputed righteousness by faith. Muna nga trabaho ni sa Ginoo walay atua dinhi. Muna tungod sa gihimo ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, nakabaton kita karon og imputed righteousness, and that's the work of God. Dili na ato ang trabaho na sa Ginoo. Ang ato lang dinhi tan-aw to sa Romans 4 verse 4 and 5. Tan-aw to diha Romans chapter 4 verse number 4 and 5. Iyon diha, now tanaw now cause amani in the dispensation of the grace of God. Now, yun siya. Now, to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of death. Verse number 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Nay, guwapo kayo rin nga quotation. Iyon dia.
if it was possible for Christ to become sin for us, without Him committing a single unrighteous act, then it is also possible for us to become righteous without us performing a single righteous act. Pagkanindot sa mga quotation. Kung si Kristo, posible man gani, si Kristo nahimong kasalanan alang kanako, without Him committing a single unrighteous act. Pero nahimong posible nga, nahimo siya kasalanan. Bisag wa siya kahimog usa ka sayop na lang nga binuhatan. Iyon siya, posible usab alang kanato nga mahimong matarong bisan wa patay nahimo nga usa lamang ka matarong nga buhat. Can you imagine ana? Wala nga ang atong kaluwasan, ipakita din nga ang mao nga kaluwasan, it is the work of God. Wala yun siya, not by works of righteousness which we have done. Kang kinusa di ay, it is the work of the Lord Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Nang klaro kayo nga ang atong kaluwasan sa atuang panahon karon, salvation in the dispensation of grace, it's no longer sa atuang maayong binuhatan, pero sa unsay gibuhat ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Muna ang kaluwasan sa atuang panahon karon. O grasya kana sa Dios. Kaluoy kana sa Dios. O kanang grasya sa Ginoo. Naghatag siya mensahe may tungod sa untiring labor, no? Ang Ginoo wa siya maluya sa paghimo sa angayang buhaton para sulbaro niya ang problema sa tao. Siya gyapon ang nangitag pamaagi aron ang tao iyahang mahibalik, aron ang tao iyang maluwas gikan sa pagka-impyerno. Ang Dios ang nangitag pamaagi niya ug ang Dios ang mitrabaho niya dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi or diha kang Kristo Jesus at makita diha si Kristo ang mitrabaho niya nga klase sa kaluwasan. So it's no longer us, no? Ang kining gitawag og the righteousness which is of the law is no longer relevant sa ato ang time karon. Kanang giingon diya sa Biblia, the righteousness which is of the law, karon sa ato ang panahon sa gitawag dispensation of grace is irrelevant. Irrelevant na siya. Dili na siya or tan-awon sa Dios. Ang tan-awon sa Dios karon is the imputed righteousness ngayon sa Biblia. Kanang sa nato na madawatan sa diyang mutuo ka, by faith. So, yun diha, believing his faith. His faith is counted for righteousness. But to him that worketh not, so why gibuhat? Siya, but believeth on him that justifieth the ungodly. Siya, his faith is counted for righteousness. So, righteousness which is of the law is irrelevant in the dispensation of grace. Karon, ang atong righteousness is righteousness by faith o righteousness through faith. At makita diha. Klaro kay sa Biblia, to him that worketh not, but believeth on him. Iyon di sa pulong sa Ginoo. So rejecting this grace is literally despising God's perfect gift of imputed righteousness which comes by faith in God's work by the cross. Ato na himduman. And then number 3, ato makita din katulo.
Number 3, there's the message about God's unchanging loyalty. Tara sa verse number, again, in verse number 5. Titus chapter 3, verse number 5. Ato nakita din ha, that it is the work, it is based on the work of God, not on our works, not by works of righteousness which we have done. But, back to our text, according to Titus 3, verse number 5. So, klaro ka diha, not by works of righteousness which we have done. So, it is based on the untiring work or labor of God, labor of Christ. So, instead, but according to His mercy, He saved us. So, according to His mercy, He saved us. Can you imagine at makita din ha? Despite of the fact nga ang tao disloyal sa Ginoo, in fact, daghang kay mga gisulti sa Biblia, ang tao rebellious at tubangan sa Ginoo, nagrebelde ang tao sa Ginoo, disobedient. Kung imong tanaw no, tanawan ng ingon sa verse 1 and 3, ingon ana ang kinabuhi sa tao kaniadto. Despite nga ang Ginoo very loyal siya ngadto sa iyang creation or sa mga taong iyang gipangbuhat, pero tanawa ang gihimo sa tao. So, for we ourselves also, we were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But in spite, ingon ana ang kahimtang sa tao, ang Diyos, wagid siya naging, nagpabilin siyang loyal sa tao. And tungod sa iyang pagka-loyal, gusto niya ang tao luwason. Kaya gusto niyang ipabalik ang tao biya kaniya. Mo ingon ana ka-loyal ang Ginoo. So the grace of God naghatag siya mensahe nga ang loyalty sa Ginoo sa tao unchanging. So gusto niyang luwason ang tao. That's why yun siya, but according to His mercy, He saved us. Salamat kay ang Dios. Wala siya, dili siya sama sa tao kanunay lang naghatag pasakit sa Dios. No? Grabe kung imong tan-awon ang history sa tao, grabe ang pag-anto sa Ginoo sa tao. Magtan-aw siya day by day, magtan-aw siya sa iyang gihimo, sa iyang creation. Kung ang Dios magtan-aw sa tao sa pagkadautan, matag adlaw, dili basta-basta ang gibati sa Ginoo. Grabe ang sakit sa iyang kasing-kasing sa iyang yung sa Biblia, quench not, grieve not. Unsay bation sa Ginoong magtan-aw sa iyang gibuhat. Ang purpose sa Ginoo nganong gihimo niya ang tao is to give pleasure, for His pleasure. Pero unsay gihimo sa tao, naging self-centered. Ang gipangita is worldly pleasure. Dili na ang unsay ikaymuot sa Dios. Munang kada adlaw magtanaw ang Dios sa taong iyang gibuhat unsa kadautan. Sakit sa iya nga part. But God, ato makita diha, wala mag-change sa iyang loyalty sa tao. In fact, gusto niyang luwason ang tao. Kung sa Bible, ang pagluwas sa Ginoo sa tao is according to His mercy. But according to His mercy, He saved us. Pagkarindot kayo sa kundres kalibutan, paltos ta sa ang loyalty sa tao, di ta dapat maging loyal sa tao nga naman. Ang tao, mag-fail na siya. Ang dapat natong
dapat unta kita maging loyal kita sa gitawag og sa Dios. Daghan kayong mga pastor kuno. Dapat maging loyal ka mo sa inyong pastor. Kuyaw kayo. Adto pas pastor maging loyal. Ani ako nang pastor karon diha nagtudlo nagbakak, loyal gyapon ka. Mo nay pait sa gitawag og kahimtang sa gitawag og tao karon. Kay ang loyalty tuan sa tao instead atus Ginoo ang loyalty. Muna nga in my part, di ko loyal sa katao. Di ko loyal sa ka magtutudlo nga nag-ingon magtutudlo siya sa Ginoo or bisag unsa pa siya nga klase sa pastor. Di ko loyal dia. Nga naman kana dunay panahon na kanang nga pastor mag-fail sa iyang teaching. Mag-fail sa iyang doktrina. Magliging loyal gyapon ko. Di na pwede ngunana. Dapat loyal ta sa Ginoo, loyal ta sa iyang pulong. Nga naman, kaya ang pulong sa Ginoo, di po na siya mag-change. Ang Ginoo di mag-change, ang tao mag-change. That is why ang atong loyalty wala sa tao, ang atong loyalty dapat na sa Ginoo. Kaya kung kanang matuhan na mubiya na tinud-an nga doktrina, magpabilin ang imong loyalty sa Ginoo. Munang pait kayo karon, di may kabiya sa mong pastor, loyal mi sa mong pastor. Ikaw asa ka dapat maging loyal. Pero sa ako ang pinaka-importanteng loyalty diha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo unang-una di mausab. Ang iyang pulong dapat loyal ta sa pulong sa Ginoo kay iyang pulong di mausab. Ang tao doon na kausaban. Doon ay posibilidad ang doktrina ana magkausab. Na kung loyal ka sa tao, sunod pagkastudlo sa tao. Muna ingon sa Biblia, ang Ginoo loyal sa tao. Pero ang problema ang tao dili loyal sa Ginoo. Muna dakong problema. So ato makita diha tungod sa mao nga gitog loyalty gusto ni ang taong luwason niya. Naingon sa Biblia, dili sa imong pamaagi kun dili according to His mercy He save us. Salamat nga ang kaluwasan nato kaluoy-ra ni Ginoo. Number 4 ato makita dinhi. Number 4 nga mensahe nga tungod sa grasya sa Dios. Number 4 is about ato makita dinhi the message about God's unfailing light. In verse number 5 again, but according to His mercy save us, shall by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So ato makita din the Holy Spirit is involved ato makita in our regeneration and renewal. Unsa nga word ning regeneration? Now, the word regeneration, kung tagaan ang pagtagad, muna ang panahon nga diin ang tao patay sa espiritu pero buhion siya pag-usab. Ang tao patay sa isang espiritu nga aspect. It's because of sin. Ang manayon diri sa gituwag og Ephesians 2, ipakita din nga we were dead. Yan siya diha in verse number 1, and you had He quickened. Unsa nang quickened? Gibuhi. And you had He quickened who were dead in trespasses and sins. So kaniadto di ay patay kita. Unsay patay diha sa tua? Ang atong espiritu patay. So kaniadto patay ang atong espiritu. Katong paingon sa Ginoo nga ayaw kaon aning kahoy nga nas taliwala sa garden kay sa panahon nga mukaon kamo ingon ang Ginoo, ye shall surely die. Sa diyang nikaon sila, wala man sila diha namatay. Pero
ingon sa Ginoo, ye shall surely die. Pero nga sila namatay diha. That means ang ilang spirit, o the spirit aspect. Okay, ang tao is, kung atong titatanawon, tripartite being, doon tayo gitawag og spirit, soul, and body. So, ang spirit, dead, then ang soul, lost, then ang body, naging corrupted. Naging sinner, naging sinful ang lawa sa tao. So, the spirit is dead, ato makita din ha. But, through regeneration, ato makita diha. Yun siya. By the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. So, the Holy Spirit is involved siya sa ato ang regeneration. Matao kita pag-usab, mabuhi kita pag-usab. So, ang makabuhi ka nato pag-usab is the Spirit. Duha lang ning gigamit sa Ginoo. Una, the Spirit, the Holy Spirit, and the Gospel. Mo ning duha ang gamiton sa Ginoo so that ang tao ma-regenerate siya. Matao siya pag-usab. Mo nang gitawag nato born again. So doon na siya gitawag og another term is born again. Kaniadto patay nga espiritu pero buhion pag-usab. Mo na gitawag born again or regeneration. So ang Holy Spirit na involved siya diha. Which is the spirit of, kung natin tanawon, He is the light. Because He illuminates, the Holy Spirit has power to illuminate or danagan kita sa kahayag. O iyang gamito diya is the glorious gospel. Manang ito, the light of the glorious gospel of Christ. Manay gamiton sa Holy Spirit. So God shines the glorious light of the gospel of grace into the hearts of the lost sinners. So this true light illuminates our eyes, renews our minds, and transforms our lives into the image of Christ. So pasalamat nga doon na kitay Holy Spirit na nagdalag kahayag. Nagdalag kahayag. Nga ni sa tuang ngit-ngit nga kinabuhi. So, kung imong tan-awon kini nga kinabuhi, foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts, mo ni kinabuhi naas kangit-ngit. Kangit-ngit nga klase, naas kinabuhi nga naas kangit-ngit. Mo na nga klase kinabuhi. But the Holy Spirit nagdalag kahayag, and that light is the light of the glorious gospel of Christ, the gospel of the grace of God. Munang ang tao nagkahabaton siya, gitawag kaluwasan, nakabaton siya, gitawag nalamdagan ang ihang blinded minds. Munang sa itong gisgutan tumilabay nga ang atong panghuna-una gibutahan sa Dios ning kalibutana. But because of the light of the glorious gospel, the Holy Spirit illuminates, naghatag og danag nga ingon ani di ay ang kaluwasan, dili day sa tong mga binuhatan, ang kaluwasan ay binuhatan ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Number 5. Not only the message about God's unconditional love, the message about God's untiring labor, the message about God's unchanging loyalty, the message about God's unfailing light, and the number 5, the message about God's unlimited liberality. The word liberality means that's the quality of being, or the state of being generous. So, manang word nga liberality. Grabe ka manggihatagon ang Ginoo. In verse number 6,
It says, which He shed on us abundantly. Pag kanindot ka sa gihimos Ginoo. Which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Unlimited liberality ang pagkamangihatagon sa Dios. Abonansya kayo ang iyahang gitawag og. That's why kung yung maghisgot kita grace of God, mo nang daghang kisabliya abundant grace, no? Rich in grace. Nagisgot siya pag ang pagkaabonansya dahil sa atong panahon karon sa grasya sa Ginoo. But pasabot unlimited ang pagkamanggiatagon sa Dios. Now, muna ingon sa Ginoo. In the book of Romans chapter 8, isa, if God spared not His Son, tanaw ito para itong makitaan. Romans 8, say, badlong ta sa Ginoo nga, dudahan na ito ang pagkamanggiatagon sa Dios. Kung tanaw ito ang Ginoo, verse number 32, Romans 8:32. Iyon sila. He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Isip kung siya man gani, wala man gani niya gidumili ang iyahang bugtong anak, ang iyahang kaugalingong anak. Iyahang gideliver kini para kanatong tanan. So how shall He not with Him also freely give us all things? So yun ana ang Dios, ang grasya sa Ginoo sufficiente. That's why we have Exodus Biblia ang grasya sa Dios is sufficient. My grace is sufficient for thee. Sufficiente ang grasya sa Dios. Ano man? Ang pagkamanggihatagon sa Ginoo gipakita niya tungod pinaagi ni ana. Sufficiente ang akong grasya. Maingon ka karon nga wala ka karon, ay kabala ka na kay naa ka karon. Maingon sa Ginoo nga iya maganggihatag ang iyang bugtong anak unsa pa kanang butang nga di kinahanglan pag-ayaw nimo di niya pwedeng ihatag sa imo. Ug pasabot grabe ang Ginoo sa iyang pagkamanggihatagon sa tuang panahon karon. Now that is why we do not practice sa word nga gitawag tithing. Nga naman ang tithing is very insulting sa tuang panahon karon sa gitawag og grace period. Nga naman, unsa ang nas tithing? 10%. Can you imagine? Gihatag sa Dios ang tanan-tanan niya. Unya, imo lang tagaan pag-abot diri. Tagaan na nimo siya 10%. Ang Ginoo mihatag sa tanan-tanan niya. Unya, mantinilan nimo hatag 10%. Ang 10% diri na sa gitawag law. Na unsa karon dinhi? Unsa na karon sa gitawag og grace period? Supposedly 100%. Ipugos ba ta sa Ginoo ana? Wala pud hinuon kag ipugos. Supposedly ang giving ingon ana 100%. Ano man gihatag sa Ginoo tanan-tanan para sa tuwa. Kaya karon mingon kag 10% lang ihatag sa Ginoo. Insulto na si Ginoo. Mo si Pablo wa magtudlo anang gitawag tithing in the dispensation of grace. Unsa ang gitudlo? Grace giving. Unsa nang grace giving? Kung nakaibalo ka nga ang grasya unlimited, mauna ang dapat ang giving sa tao karon. Unlimited dapat ang imong giving sa panan karon. Manaingon si Apostol Pablo, if you grow in this aspect, utterance, sa panungban ng prophesying, sa love, di ba pwede mo tubo ka sa gitawag og niining grasya sa paghatag? Mao nga kining gitawag practice kung imo ning dalon sa gitawag grace period, insulto na siya sa unsay gibuhat ni Kristo sa krus sa Kalbaryo.
No, di masabtan sa daghang mga tao karon. Kini lang ilan ang gihuptan sa atong panahon karon, tithing kay naay kuman ang Ginoo diha, hadlokon ang gitawag og mga tao nga di mo matag ang yung 10%. Tungluhon mo sa Ginoo. O naay pagpanghadlok, So actually di na siya ang ngayan. Kay naa ta sa gitawag dispensation of grace which wala na tunglo sumala pa sa grasya sa Ginoo, because we were redeemed from the curse of the law. Dunay curse ang law, pero yung sa Biblia, we were redeemed from the curse of the law. So wala na curse mo na ang atua karon diri kay gitawag sa Bible og cheerful giving, grace giving mo na ang nasa atuang teaching sa New Testament, especially Pauline epistles. So 10% is no longer is irrelevant in the dispensation of grace. 100% is mao na ang giving sa Kristohanon karon. Gipugos ba ang Kristohanon na? Wala. If you give, you have to give cheerfully. You have to give willingly. You have to give heartily. You have to give joyfully. Muna ang dapat postura sa tao nga naghatag. Kaya ang 10% kung imo na ibutang diri, insulto na si Ginoo. Can you imagine? Gihatag sa Ginoo tanan-tanan para ang tao makabaton sa kaluwasan, yung mantinilan ni mo diri 10%. So, ato makita niya ang mensahe sa grasya sa Ginoo, ang mensahe niya dia is unlimited liberality. Kung ang Ginoo wala mo withhold, wala niya despair ang iyang own son, gihatag niya tanan. Ang pinaka valuable, ang pinaka dearest sa iya nga pananaw, which is his own son, pero wala niya gipugngan, gihatag niya para sa tao. That's unlimited liberality. That's the message of grace. If you are in the dispensation of grace, that should be our attitude towards giving at magita din ha. Pero wala ka gipugos. Kung hindi ka mahatag, inon ka, tungluhon ka sa Ginoo, dili ingon ano. Imo ang kinabubuton, imo nga kalipay, kinasingkasing imong pagabuhaton, walay pagpugos sa paghatag diri sa gitwag. As long as di ka motubo sa grasya sa paghatag, muna ingon si Pablo, you cannot give because you are not growing. Tanan na ko nato ni. Gapo ni isang kuan para masabtan sa tao ba. 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. Kaya nag-diskuti siya about sa gitawag og Macedonian churches. Nag-diskuti siya about giving din. They are in deep poverty. Tanawa. So moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy under deep poverty, can you imagine, naa sila sa gitawag deep poverty, kining mga Kristohanon, nga naa sa gitawag og kining mga nas Macedonian churches, deep poverty, iyon sa diya, abounded unto the riches of their liberality. Can you imagine nga word? Mura, isod i-synchronize. Pobre kayo, deep. Grabe yun ka pobre. Di lang kay ordinaryong pobre. Pobre yun kayo. Poverty. Pero di ka saan yung pag-synchronize? Ang ilang liberality, grabe ka mangyatagon. Pobre kayo, pero grabe ka mangyatagon. Nga naman na siya. Gi-example ni Apostol Pablo, kining mga Macedonian churches, kining mga para sa mga taga-Korinto nga mga believer. O kining mga Korinto nga mga believer, mga dato ni nga mga tao din Portahan ni nga mga tao.
Pero yung ni Pablo, wagi mo isaad-saad mo sa ko, wagi mo tumas yung saad. Yun siya diya. For to their power, I bear record, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us. Ngayon gatag beyond their power, but sabot they are incapable. Di na makaya nila ba? Pero di kaya nila. Praying us with much entreaty that we should receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Can you imagine any mga tawanan na? And this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Insomuch that we desired Titus that as he had begun, so we would also finish in you the same grace also. Ang tanawan na ha, take note na ng word, the same grace also. So, therefore, as ye abound in everything, so ni-abound ka mo in everything, tingnan niya mga taga-Korinto, ni-abunda mo sa tanang butang, in everything, in faith, in utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Kung sabot yan na, that ye abound in this grace giving. Nag-iskat siya o giving niya. Grace giving. Tubo mo sa inyong pagtuo, itubo mo sa inyong utterance, itubo mo sa inyong knowledge, itubo mo sa inyong diligence, itubo mo sa inyong paghigugmang ani kanamo, but see that ye also abound in this grace also. That's the grace. That's the grace. Giving of grace, or grace giving. So ano igbot pasabot ni Apostol Pablo nga gusto niya motubo. Why tithe diya ang gisugutan? Grace giving. Grace giving is opposite to tithing. Tithing is a law. Grace giving is grace. So you cannot mix law and grace. It's totally different. Ito makita diya. So the message about God's unlimited liberality, ng grace of God, nag-isgot siya unlimited liberality. Muna ingon ang Ginoo, He shed on us abundantly. Grabe ang gihimo sa Dios. Number 6. Number 6. The message about God's ultimate liberty. Back to our text, verse number 7, ingon diha. Titus chapter 3, then verse number 7, so that being justified by grace, we are justified. That's the ultimate liberty nga pwedeng ikahatag sa grasya sa Ginoo des kinabuhi sa tao. Kaniadto slave kita. Slave kita sa kasalanan. Slave kita when it comes to the law. Slave kita. But now, gusto sa Ginoo nga tagaan kita kagawasan. O kana ang kagawasan pinaagi sa pag-declare nga kita matarong na atubangan sa Ginoo. Mura ba kaniadto kita piniriso, kita mga naaspresuhan, pero gi-declare sa Ginoo nga mahimo kang matarong.
atubangan sa Dios ug atubangan bisan ba atubangan sa tao, gi-declare niya. In three ways gi-declare sa Ginoo nga nahimo kitang matarong. Okay? Naging matarong kita, we are justified. The word justified, wapo kayo nagmensahe ng word nga justified. The word justified, kung imo nang tanawon, justified, kung imo nang tanawon, just if I never sin. Imagine na. Daw sama lang ba nga wala ka makahimog kasalanan? Daw that word justified, just if you'd never, I'd never sinned. Atubangan si Ginoo. Pagka kanindot sa gihimos Ginoo sa itong kinabuhi. So in three ways, gi-justify kita sa Ginoo. Number one is, we are justified by grace. Number two, we are justified by, gitawag by faith. And we are justified by blood, by His blood. Wala nga, kung atong tanawon, in this passage, makita nimo, we are justified by grace. That's Titus, makita nimo diha. But in Romans 5:1, yung makita ito, justified by faith. So, para ito masabtan siya. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith. And in verse number 9, much more than being now justified by His blood. Ang sabot niya na. So, ang grasya, muna siya ang source, Ginoo man kaluoy Ginoo. Gihatag niya ang object which is ang blood. And the means is faith. Para maangkon mo ng justification sa Ginoo. So, tungod sa grasya sa Dios, gi-provide niya ang dugo ni Ginoong Hesus sa iyang bugtong anak, and through faith imo ang ma-obtain ang maong justification. Ma-declare sa Ginoo nga justified ka na. So, in the dispensation of grace, naa ang grasya sa Ginoo, ug naa ang blood, naa ang faith. So, ang source, the grace, the object is the blood, and the means is the faith. So, naa ang tulo para ang tao makabaton sa gituwag og justification. O, tungod na justification nga imong mayaguman, maangkon, makabaton kag ultimate nga liberty, kagawasan. Gawaston ka na. That means you are free from the law of sin and death. You are free from condemnation. You are free from slavery. So you are free. You are free indeed. Salamat sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Sa muna mga butanga naghatag kinato og naghatag kinato justification aron kita makabaton sa ituwag ultimate nga kagawasan. That's why gawas nun na kita karon. Number 7, tapusan. There's number 7, the message. So the message about God's unending life. So the message about God's unending life or eternal life. Verse number 7. That being justified by His blood, by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. So through the grace of God,
ang kita nga tao nakabaton kita eternal life, unending life. The word eternal, that means unending life, eternal, no, forever and ever. Ato makita din ha. So muna ang kinabuhi nga tuang nabatunan, it is because of the grace of God. Muna yung sa Bible, even though yung siya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So doon na kita'y kinabuhi nga walay katapusan. O kana kinabuhi nga walay katapusan tungod kana sa grasya sa Dios. O kana nga grasya ipagdayag niya iyang bugtong anak aron mo imo adto sa krus sa Kalbaryo, bayaran niya ang silot sa atong mga kasalanan. Siya ang nahimong kasalanan, sa kunay kasulti ganina, bisan wa siya usa kasala nga nahimo, bisan usa nang kasala nga nahimo, wa siya nahimo nga ingon ana, pero nahimo siyang kasalanan. Pero bisan pag ingon ni ana, posible usab nga kita nga tao nga bisan wa kitay nahimo nga usa ka tarong nga binuhatan, mahimo kitang tarong atubangan sa Dios. Pinagi lang kana sa grasya sa Dios nga iyang gipadayag nga ni kanato. That is why imo kita diha in verse number 11 itong gibasa kay ganina, for the grace of God that bringeth salvation. So kini day nga grasya sa Dios, kini nga grasya sa Dios nga nagdala siya o gitawag og ka-salvation, ha? Ang maong grasya nagdala siya og kaluwasan. Nagdala siya kaluwasan. Unsa ang nagdala kaluwasan dres tong kinabuhi? Ang grasya sa Dios. Dili ang binuhatan sa tao. Walay relihiyon, walay binuhatan, walay bautismo, walay kasuguan, walay napulo kasugo, walay bisan unsa diha nga mga yam-yam sa tao nga pagabuhaton nga nagdala kaluwasan sa kinabuhi sa tao. Ang grasya sa Dios mooy nagdala og kaluwasan. Klaro kay gisulti sa Biblia. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Unang ang tao karon posible na siyang maluwas nganuman tungod sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Diri gipadayag sa Ginoo ang iyang grasya, ang iyang kaluoy sa tao. Gipadayag niya diha pinagi siyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo. That is why ang kaluwasan karon posible nang mabatunan sa tao samtang buhi pa siya. Kay ang kaluwasan diha lamang sa unsay gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, o kay muna ang gitawag og ekspresyon sa grasya sa Dios kanang kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Muna ang kaluwasan karon siguro ang kaluwasan. Ano man 2,000 years ago na, almost 2,000 years ago na, gihimo na ni Kristo ang parte niya aron ang tao makabaton sa kaluwasan. Muna nga di na kinahanglan ang tao magpaabot pag another century, another nga daghang mga katuigan. Dili na kinahanglan, gihimo na, tapos na. Almost 2,000 years ago gihimo na niya ang kaluwasan para sa tao. Gipadayag na ang grasya sa Dios yung sa Biblia. Why rason nga ang tao di pa makabaton sa kaluwasan? Gipadayag na gani. Iyon hath appeared to all men. Humana, nadayag na. Dili kay ipadayag pa. Gipadayag na. Gipakita na. Through what? Through Jesus Christ. Siya ang kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Why rason ang tao? Yang moingon pa siya, di pa ta makabaton kaluwasan karon. Why rason nga ang tao moingon pa niya na? Tapos na, human na ni Kristo ang maong tahas dito sa krus Kalbaryo aron ang tao makabaton sa libre ng kaluwasan.